Nagsimula ang pelikula sa isang malungkot na libing ng isang matandang principal ng paaralan na si Jongso. Si Yeonhwa, isang bata at magandang babae, ang namamahala sa pag-aayos ng libing. Biglang isang kahinahinalang reporter na nagngangalang O, ay nagpakita para magbigay galang, at tinanong si Yeonhwa tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng principal. Napansin niyang kakaiba ang buong pangyayari, dahil may cancer si Jongso ngunit namatay siyang iba. At para idagdag sa misteryo, ipinaubaya ng matanda ang lahat ng kanyang kapalaran kay Yeonhwa, kahit na wala itong partikular na relasyon sa kanya. Sa sumunod na eksena, nakipag-usap si Reporter O kay Yeonhwa ng ilang sandali, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na mag-imbestiga pa, hindi siya makahanap ng anumang konkretong mga pahiwatig. Nang maglaon, hinanap muli ng reporter si Yeonhwa, na naglalagay ng ilang bulaklak sa ibabaw ng libingan, at nalaman niyang nag-iisa siyang nakatira sa isang malaking mansyon. Matapos ibahagi ang kanyang dahilan para sa pagsisiyasat, sumang-ayon si Yeonhwa, na sumunod sa kanya para sa isang panayam. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbahagi ng kwento, kung paano niya nakilala ang matandang guro sa unang pagkakataon. Kasunod nito, nag-flashback ang nakaraan, noong nagtatrabaho si Yeonhwa bilang isang caretaker. Matapos marinig ang tungkol sa kanyang serbisyo, ang malungkot na matandang lalaki na si Jongso, kumuha sa kanya at hinimok na alagaan siya. Sa kanilang unang pagkikita, ibinunyag ni Jongso na nasa huling yugto na siya ng cancer, at wala ng panahon para mabuhay. Binanggit din niya na gusto niyang gugulin ang kanyang natitirang mga araw sa kapayapaan, at hiniling kay Yeonhwa na asikasuhin ang lahat ng kanyang pangangailangan hanggang doon. Nakapagtataka, nang walang anumang pag-aatubili, pumayag si Yeonhwa sa kanyang kahilingan. Sa mga unang araw, lalong nagiging demanding at mahirap pakisamahan si Jongso. Madali siyang magalit kung hindi naaabot ang pagkain, at hiniling pa niya kay Yeonhwa na bigyan siya ng mahabang masahe. Isang gabi, pagkatapos magkaroon ng bangungot nagising si Jongso, at nakita niyang natutulog si Yeonhwa sa tabi niya. Nang makita niya ito, nagalit siya at binato siya ng isang baso ng tubig, at nagising siya. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Yeonhwa, at kalaunan ay nakatulog na rin siya. Sa paglipas ng mga araw, nalaman ni Yeonhwa ang mga kagustuhan ni Jongso, at nagiging mas nauunawaan ang kanyang mga pangangailangan. Sinimulan niyang ihanda ang kanyang mga paboritong pagkain, asikasuhin ang kanyang mga gamot, at kahit alamin ang tamang temperatura ng tubig, para sa kanyang pagligo. Sa lahat ng ito, bumubuti ang kanilang relasyon, at mas nagiging malapit sila. Isang gabi, dinala ni Jongso si Yeonhwa sa isang reunion party, at ipinakilala siya sa kanyang mga kaibigan. Kinumbinsi pa niya ito na kumanta sa entablado, na nakakabighani ng lahat sa madla. Talagang humanga si Jongso sa kanyang kakayahan sa pagkanta, dahil wala siyang ideya tungkol dito. Sa kanilang pag-uwi, binanggit niya na ang kanta ay dating paborito ng kanyang yumaong asawa. Nang tanungin tungkol sa kanya kung paano niya nalaman ang kanta, inamin ni Yeonhwa na madalas itong pinapakinggan ng kanyang yumaong kasintahan. Kinabukasan, pinapedicure ni Yeonhwa si Jongso sa hardin. Habang nagiging malapit ang dalawa, ikinwento ng matanda ang tungkol sa kanyang namatay na anak, na binanggit na siya ay nasa edad ni Yeonhwa, nang pumanaw siya sa isang hindi magandang aksidente. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit pinag-aalaga siya nito, sa halip na i-enjoy ang kanyang kabataan sa ibang lugar. Bilang tugon, nag-aalok si Yeonhwa ng hindi malinaw na tugon, na nagsasabi na sinusunod lang niya ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, nakaranas si Jongso ng sakit dahil sa kanyang karamdaman, na naging dahilan upang mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Bumagsak siya mula sa kama at gumapang sa sahig para kumuha ng tubig na maiinom. Nakalulungkot, kahit na pagkatapos uminom, wala siyang ginhawa. Nang marinig ang kanyang mga sigaw, si Yeonhwa ay nagmamadaling tumulong sa kanya, ngunit hindi niya ito tinulungan at hiniling sa kanya na plantsahin ang kanyang suot. Kapag humupa na ang sakit, lumabas si Jongso sa silid, at iniabot sa kanya ni Yeonhwa ang suot. Pagkatapos ay inutusan niya itong lumabas ng mag-isa at kumuha ng larawan mula sa isang studio. Sa susunod na eksena, gaya ng hiniling niya, lumabas si Yeonhwa ng bahay at tumungo sa photo studio. Hindi niya alam na si Jongso ay may mabigat na plano, kaya naman pinaalis siya nito. Habang tinatanggap ni Yeonhwa ang larawan sa studio, at iniisip niya si Jongso,
bigla siyang namulat. Nauunawaan niya ang intensyon nito at nagmamadali siyang umuwi, na lubos na umaasa na maiwasan ang kalunos-lunos na resulta. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa takdang oras, at nailigtas ang kanyang amo. Kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha, pagkatapos ay lumuhad siya at nakiusap kay Jong-so na huwag na itong gawin muli. Sa mismong sandali na iyon, napagtanto ng matanda na sa wakas ay mayroon na siyang mabubuhay. Habang lumilipas ang mga araw, lumalalim ang kanilang pagsasama, at nagsimulang matuklasan muli ni Jong-so ang kaligayahan. Isang araw, habang inaayos niya ang mga larawan ng kanyang yumaong asawa at anak, nakipag-usap siya kay Yeonhwa, na ipinagtapat na lahat ng taong minahal niya ay iniwan siya. Ngayon, natatakot siyang maiwan muli. Gayunpaman, magiliw na tiniyak ni Yeonhwa na wala na siyang ibang mapupuntahan, at nangakong mananatili sa tabi niya magpakailanman. Para mailipat ang usapan at makapagbigay ng kaliwan, malumanay na nagtanong si Yeonhwa tungkol sa anak ni Jong-so na nakunan sa larawan. Bilang tugon, naalala niya ang kanyang anak, na inilalarawan siya bilang isang dedikado at mahusay na individual, na kalunos-lunos na natangay ng isang aksidente sa sasakyan, at umalis sa mundo ng napakaaga. Kinabukasan, sinamahan ni Yeonhwa si Jong-so para sa isang medical check-up, at sa kanilang pagtataka, ang doktor ay naghatid ng hindi inaasahang balita. Ang mga selula ng cancer ni Jong-seo ay mahimalang huminto sa pagkalat. Sa halip na magkaroon lamang ng 6 na buwan upang mabuhay, mayroon na siyang pinalawig na prognosis na 6 na taon. Sa kanilang pag-uwi mula sa appointment, makikita si Jong-so na nakangiti, na nagpapahayag ng pasasalamat kay Yeonhwa, sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Naniniwala siya na siya ang dahilan ng kanyang kaligayahan at positibong saloobin sa buhay. Sa mga sumunod na araw, lalo pang napamahal si Jong-so para kay Yeonhwa, at pinapakain niya ito ng mga magagarang hapunan sa magagandang restaurant. Isa sa mga hapunang ito, mabait na pinayuhan siya ni Yeonhwa na huwag uminom ng labis, dahil sa kanyang karamdaman. Gayunpaman, ang matanda ay ganap na hindi pinapansin siya, at nauwi sa pag-inom ng marami. Hinawakan siya sa kanyang mga bisig, at sinubukang halikan siya ng mariin. Nagawa niyang itulak siya palayo at pigilan siya sa paggawa ng anumang masama. Dahil sa pagkabigo, nagpa siya si Yeonhwa na umalis ng bahay, na iniwan si Jong-so mag-isa. Ang pelikula ay bumalik sa kasalukuyan, kasama ang reporter O na umalis sa bahay ni Yeonhwa. Kinabukasan, nagsagawa siya ng ilang pag-iimbestiga, at natuklasan niya na bago siya naging isang caretaker, nagtatrabaho siya bilang escort. Desperado na matuklasan ang katotohanan, ang reporter O ay bumalik sa mansyon, at muling tinanong si Yeonhwa. Sa pagkakataong ito, tumingin siya sa paligid ng bahay, at napadpad sa isang larawan ng isang lalaki na parang pamilyar sa kanya. Tinanong niya si Yeonhwa tungkol sa lalaki, pero tinapos niya ang tanong at inimbitahan siyang manatili para sa hapunan. Nang maglaon, habang kumakain, diretsyong tinanong ng reporter si Yeonhwa kung may kinalaman siya sa pagkamatay ng matanda. Bilang tugon, hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Yeonhwa at sa halip ay nagbuhos ng alak sa reporter. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang higit patungkol sa kanyang nakaraan sa matanda. Muling nag-flashback ang pelikula sa nakaraan, hanggang sa araw na tinanggihan ni Yeonhwa ang mga pagsulong ng matanda. Sa kasamaang palad, ito nagpapadala sa kanya sa isang estado ng depresyon, dahil sinimulan niya itong tretuhin muli ng hindi maganda. Sa kabila ng kanyang masamang pag-uugali, patuloy siyang inaalagaan ni Yeonhwa, ngunit sa pagkakataong ito, ginagawa niya iyon sa pamamagitan ng pagsusuot ng branded na damit, at paminsan-minsan ay sinusubukan siyang akitin. Madalas niya itong minamasahe at ipinatong din ang ulo nito sa binti niya. Bumalik sa kasalukuyan, biglang pinutol ni Yeonhwa ang kanyang kwento, at nagpas siyang ibahagi sa reporter ang isa pang mahalagang pangyayari mula sa kanyang nakaraan. Ikinwento sa kanya ang tungkol sa gabing nakilala niya ang kanyang dating nobyo sa unang pagkakataon sa nightclub, kung saan siya nagtatrabaho noon. Nakita ni Yeonhwa na kaakit-akit ang kanyang kilos, at nagsimulang magkaroon ng interes sa kanya. Kinagabihan, bigla siyang sumakit ang ulo at mag-isa siyang nakaupo sa labas ng club. Nagkataon, napapansin ng parehong lalaki noon ang kanyang kakulangan sa ginhawa. Lumapit ito sa kanya at nag-alok ng gamot. Sa kanyang pag-uugali, nakita siya ni Yeonhwa na napakamapagpakumbaba at sweet.
Hindi niya maiwasang tumawa at tawagin siyang adorable. Nang maglaon, nag-propose sa kanya ang lalaki para sa hapunan at sa wakas ay sabay silang lumabas para kumain. Mula rito, nagsisimula at lumalago ang kanilang relasyon sa bawat pagkikita. Sa kasalukuyan, nahanap ng reporter ang kanyang sarili na nagpapalipas ng gabi sa bahay ni Yeonhwa, pagkatapos uminom ng labis na alak. Paggising niya, narinig niya si Yeonhwa na umiiyak sa shower, nagtataka at nag-aalala, nilapitan siya nito at ikinwento niya ang tungkol sa ilang madidilim na karanasan, mula sa kanyang nakaraan. Ngunit ang isang bagay ay humahantong sa isa pa at sila ay nagiging intimate. Nakapagtataka, kinaumagahan nagising si reporter O at nakitang wala na si Yeonhwa. Nakatagpo siya ng isang lumang artikulo ng balita, na nagbubunyag ng katotohanan tungkol sa boyfriend ni Yeonhwa. Dinaanan niya ito at nalaman na ang kanyang nobyo, ay talagang anak ng matandang lalaki na si Jongso. Ibinunyag din ng artikulo, na ang kanyang kasintahan ay hindi namatay sa isang aksidente sa sasakyan, ngunit nakagawa ng hindi akalain, bigo sa isang traumatikong pangyayari. Dahil nalilito sa kanyang nabasa, nagpa siya ang reporter na suriing mabuti ang investigasyon. Natuklasan niya ang nakakagulat na katotohanan na si Yeonhwa ay gumagawa ng mga gayuma, upang makadama ng pag-ibig, at siya ay nag-spike ng kanyang inumin at ng matanda. Bumalik ang eksena sa nakaraan, at nakikita namin si Jongso na maingat na pinuputol ang kanyang balbas, na tila naghahanda para sa isang espesyal na bagay. May hawak na singsing, pumasok siya sa kwarto ni Yeonhwa at dahan-daang inilagay ito sa daliri niya habang natutulog ito. Gayunpaman, biglang nagising si Yeonhwa at tinanggihan ang kanyang taos-pusong proposal. Iniaalok niya sa kanya ang kanyang bahay at lahat ng kanyang kayamanan, umaasang papayag itong pakasalan siya, tinatanggihan niya ang lahat ng kanyang pag-alok, at hinayaan siyang mag-isa. Pagkaraan ng ilang araw, umuwi si Yeonhwa, na may paghihiganti sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ibinunyag niya ang isang nakagigimbal na katotohanang, siya talaga ang kasintahan ng kanyang namatay na anak. Ibinunyag ni Yeonhwa ang kanyang tunay na intensyon, binanggit na siya ay naghiganti para sa pagkamatay ng kanyang nobyo. Lumalabas na ang kalunos-lunos na pagkamatay ng nobyo ni Yeonhwa, ay resulta ng malalim na puot ng kanyang sariling ama. Nang matuklasan ang relasyon ng kanyang anak sa isang escort, gumawa si Jongso ng isang malupit na plano. Kinuha niya ang ilan sa mga naunang kliyente ni Yeonhwa, at pinilit silang makisali sa mga intimate acts kasama niya, habang pinapanood sa kanyang anak ang lahat. Nagdulot ito ng masakit na peklat sa kanilang dalawa. Sa partikular, labis na naapektuhan ang kasintahan, kaya tumalon siya sa harap ng umaandar na sasakyan at tinapos ang lahat. Nang malaman ang mapangwasak na katotohanan, bumagsak si Jongso sa lubos na pagkabigla. Samantala, umatras si Yeonhwa sa kanyang silid, na tila masaya sa kanyang ginawa. Kinabukasan, humiling si Jongso na magpaligaw kay Yeonhwa. Pagkatapos, habang siya ay nasa ibang silid, nakagawa siya ng hindi maisip, iniwan siyang mag-isa kasama ang kanyang kayamanan. Kasunod nito, si Yeonhwa ay nasa istasyon ng tren, nag-iisip na wakasan ang kanyang sarili. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang tumalon sa papasok na tren, hindi inaasahang naligtas siya ng mga espiritu ni Jongso, at ng kanyang namatay na kasintahan. Lumilitaw sila bilang mga ethereal na nilalang, na nag-aalok sa kanya ng aliw at gabay. Tiniyak ng espiritu ni Jongso kay Yeonhwa, na wala siyang kinikimkim na sama ng loob sa kanya, at hinihikayat siya na mabuhay ng husto sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, gamit ang ari-arian na iniwan niya para sa kanya. Salamat sa panonood, please like, comment and subscribe.